ang ating katawan, nabanggit ng ating diakono, iyandanan natin ang ating mga kaluluwa sa pagsamba sa Diyos. Ang ating katawan ay kadalasan ang siyang nagiging dahilan kung bakit sa ating isipan ay nagtatanong tayo, ako ba ay sasamba sa Diyos kasama ang mga anak ng Diyos kapag sumasapit ang araw ng Panginoon, o ako'y mamamahinga na lamang at doon nakatutok sa Facebook live stream dahil sa napakahabang mga araw na aking nagawa at mga gawain nitong mga nakaraang araw na siyang talagang nakakapagod at hahatakin tayo ng ating kaisipan at katawan na mamahinga. Lagi nating sinasabi na ang araw ng Panginoon ay araw ng pahinga. Pahinga saan? Pahinga sa ating gawain, isang linggong ginagawa o 6 na araw na ginagawa. Itigil ang mga pang-sarili at pang-ako, pang-aking ako, yung si ako. At ang araw na ito ay araw ng Panginoon. Kaya't kung minsan naglalaban ito, sa isipan natin, sa pakiramdam natin, lalo na kung ikaw ay hapong-hapo sa pagod dahil sa iyong mahabang trinabaho o activities na nangyari nitong mga nakaraang araw. Ngunit, kapag papasok sa ating isipan, itong paksa ng aking sermon sa umagang ito, na patungkol sa long-suffering ng ating Diyos. Ano ba ang ibig kong sabihin? Na kung ito ay titignan natin sa buhay natin at ating ugnayan sa Diyos, ay masasabi natin, Panginoon, kung wala kayong ganitong katangian, ay matagal na akong inyong pinarusahan, hinatulan sa aking mga maling gawa. Ano ang motibasyon natin kung bakit naroon kapag sumasapit ang pagsamba nating sama-sama sa Diyos? Ay sasabihin nating, ito ang araw ng Panginoon. Ito ang araw na siya'y aking luluwalhatiin. Ito ang araw na ipapahinga ko ang aking mga normal na mga gawain sa loob ng 6 na araw. At dahil ito ang araw ng Panginoon, ito ang araw na siya ay aking luluwalhatiin. At ang isang dahilan na maaaring magbigay ng motibasyon sa ating lahat ay yung tinatawag nating napakahabang pagtitiis ng Diyos sa ating mga gawang kasalanan at kahinaan. The long suffering of God. Ika nga, napakahaba ng pisi ng Diyos sa atin. At itong pisi na ito ay hindi ito yung pisi o sinulid na madaling mapatid. Napakahaba na nga at napakatibay at hindi ito napuputol o napapatid. Ito ang katangian ng Diyos. Hindi katulad natin na kung minsan ay nagbibilang tayo, isa ka na lang. O sobra ka na, isa ka na lang. Ngunit dito sa ating kabanatang 106 ng Aklat ng Awit, ay naroong hayag na hayag ang long suffering o ang napakahabang pagtitiis ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil ang matandang tipan ay ang paghahanda sa tunay na plano at kalooban ng Diyos. Ang tinutukoy ko, ang matandang tipan, ay kung ating titignan, ito ay masasabi kong isang ilustrasyon na anino. At ang bagong tipan ay ang siyang kaganapan
ay maaari natin itong mai-apply sa buhay natin ngayong mga mananampalataya na tayo ay mamuhay ng may kapayapaan at katiyakan at kagalakan na hindi tayo bibitawan ng Diyos. Sino ba sa atin dito ang hindi na nagkakasala? Sino ba sa atin dito ang nasabi nating narating ko na ang antas o level ng aking relasyon sa Diyos na talagang ako ay isa ng taong masasabi ko sa harapan ng Diyos na wala na akong pagkukulang sa Panginoon. Lahat tayo ay marami pa ring kahinaan. Marami pa rin tayong mga kamalian at kasalanang nagagawa kahit na kung iyong susukatin ang iyong pananampalataya, ang iyong pagiging anak ng Diyos, ay makita mong ikaw ay nakakalamang na sa mga di mananampalataya. Sa mga mananampalataya, kailangan pa rin natin na tayo'y mapalalahanan ng ating Diyos ay napakahaba ng kanyang pagtitiis sa atin, ng kanyang mga anak. At ito ang pag-aaral na makikita natin sa umagang ito. Pamagat ng aking sermon is the long-suffering of God. At ito'y hayag na hayag sa kabanatang 106. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat Siya ay mabuti. Sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sino makakapagsabi ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpapakita ng lahat niyang kapurihan? Mapalad silang sumusunod sa katarungan na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katuwiran. Alalahanin mo ako, O Panginoon, kapag ikaw ay nagpakita sa iyong bayan ng paglingap. Dalawin mo ako ng iyong pagliligtas upang makita ko ang kasaganaan ng iyong hinirang, upang ako'y magalak sa kasaysayan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. Kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. Kami ay nakagawa ng kasamaan. Kami ay nagsigawa ng masama. Hindi naunawa ng aming mga magulang ang iyong mga kababalaghan sa Ehipto. Hindi nila naalala ang kasaganaan ng iyong mga kagandahang loob, kundi naghimagsik naghimagsik sa dagat na pula. Gayon may iniligtas niya sila alang-alang sa kanyang pangalan, upang kanyang maipakilala ang kanyang malakas na kapangyarihan. Kanyang sinaway ang dagat na pula, at ito'y natuyo. Pinatnubayan niya sila ng mga kalaliman na parang isang ilang. Kaya't iniligtas niya sila sa kamay ng namumuhi. At iniligtas niya sila sa kapangyarihan ng kaaway. At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kaaway, walang nalabi sa kanila kahit isa man lamang. Nang magkagayoy, sinampalatayanan nila ang kanyang mga salita, inawit nila ang kanyang kapurihan, ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Hindi nila hinintay ang kanyang payo, kundi sila'y nagkaroon ng walang pakundangang pananabik nang sila'y nasa ilang. At tinukso nila ang Diyos sa ilang. Ibinigay niya sa kanila ang kanilang hinihiling o hiniling. Ngunit nagpadala ng nakapanghihinang karamdaman sa gitna nila. Nang ang mga tao sa kampo ay nalibugho kina Moises at Aaron na banal ng Panginoon, ang lupa ay bumuka at si Datan ay nilamon.
at tinabunan ang kay Abiram ng pulutong. Nagkaroon din ng sunog sa kanilang pulutong. Sinunog ng apoy ang masasama. Sila'y gumawa sa Horeb ng guya at sumamba sa larawang hinulma. Ganito nila ipinagpalit ang kaluwalhatian sa wangis na baka na kumakain ng damo. Nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto, kahanga-hanga mga bagay sa lupain ng Ham, at kakilakilabot na mga bagay sa dagat na pula. Kaya't sinabi niya sa kanyang lilipulin sila. Sinabi niya na kanyang lilipulin sila. Kung si Moises na kanyang hirang ay hindi humarap sa kanya sa bitak upang pawiin ang kanyang puot na puksain sila. Kanilang hinamak ang lupaing maganda. Yamang wala silang pananampalataya sa pangako niya. Sila'y nagmaktol sa mga tolda nila. At ang tinig ng Panginoon ay hindi nila sinunod. Kaya't itinaas niya ang kanyang kamay, na sa ilang sila'y kanyang ibubuwal. At ang kanilang binhi sa mga bansa ay itatapon. At ikakalat sila sa mga lupain. At iniugnay nila ang kanilang sarili sa Baal Peor at kumain ng mga handog na inialay sa mga patay. Kanilang ginalit ang Panginoon sa pamamagitan ng mga gawa nila. At isang salot ang lumitaw sa gitna nila. Na magkagayoy tumayo si Phinehas at namagitan at ang salot ay napigilan. At iyon ay itinuring sa kanya bilang katuwiran. Mula sa salinlahi hanggang sa salinglahing magpakailanman. Kanilang ginalit siya sa tubig ng Meriba. At ito'y naging masama kay Moises dahil sa kanila, sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa kanyang diwa at siya'y nagsalitang padalos-dalos sa kanyang mga labi. Ang mga bayan ay hindi nila nilipol gaya ng iniutos sa kanila ng Panginoon, kundi nakihalo sila sa mga bansa at natuto ng kanilang mga gawa. Sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosa nila na naging bitag sa kanila. Kanilang kanilang inialay ang kanilang mga anak na lalaki at mga anak na babae sa mga demonyo. Nagbuo sila ng walang salang dugo, ang dugo ng kanilang mga anak na lalaki at ang mga anak na babae, na kanilang inialay sa Diyos-Diyosan ng Kanaan, at ang lupain sa dugo ay nadumihan. Gayon sila naging karumal-dumal sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at naging upahang babae sa kanilang mga gawa. Kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan at ang kanyang pamana ay kanyang kinasuklaman. Sa kamay ng mga bansa ay ibinigay niya sila, kaya't pinamunuan sila ng mga napupuot sa kanila, pinagmalupitan sila ng kanilang mga kalaban, at sila'y ipinaalipin sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Iniligtas niya sila nang marinig ulit, ngunit sa kanilang mga puso, sila'y mapanghimagsik. At sila'y ibinaba dahil sa kanilang kasamaan, gayon may pinahahalagahan niya ang kanilang pagtitiis nang kanyang marinig ang kanilang pagdaing. Kanyang naalala alang-alang sa kanila ang kanyang tipan. At siya'y nagsisi ayon sa kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Ginawa niyang silang kaawaan sa harap ng lahat ng bumihag sa kanila.
O Panginoon naming Diyos, kami ay iligtas mo, at mula sa mga bansa kami ay tipunin mo, upang kami makapagpasalamat sa iyong banal na pangalan at lumulwalhati sa iyong kapurihan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang hanggang sa walang hanggan. At sabihin ng buong bayan, Amen. Purihin ang Panginoon. Naway pagpalain tayo sa sama-sama nating pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ito ay isa na namang tinatawag nating pagsasariwa o rehearsal ng kanilang nakaraan na pinagdaanan. Nagsimula sa pagsasabing, purihin ang Panginoon, tayo ay magpasalamat, sama-sama tayong magbigay ng papuri sa Diyos sapagkat siya ay mabuti. At pagkatapos ay inisa-isa ng may akda na ito kung bakit sinasabi niyang ang Diyos ay mabuti. Inisa-isa niya ang mga kasalanan ng Israel. Kahit na sinasabi niyang hayag na hayag ang makapangyarihang gawa ng Diyos. Naroon na kanyang ipinakita ang kanyang pagliligtas sa bayang Israel. Ito ay isang panalangin dahil ito ay awit. So marahil ito ay inaawit din niya. Ngunit ito ay nagsimula sa kanyang mga ninuno. Dahil sinabi niya sa talatang 6, kami at ang aming mga magulang, ang aming mga ninuno ay nagkasala. Kami ay nakagawa ng kasamaan, kami ay nagsigawa ng masama. Ina-identify ng may akda na ito ang kanyang sarili sa kasalanan ng kanyang mga ninuno. Ang tawag dito ay yung solidarity na kasalanan ng kanyang mga ninuno, kasama siya sa mga ginawang ito. Sa theology ng ating Confession of Faith ng 1689, London Baptist Confession of Faith, ay meron tayong tinatawag na federal headship. At ano itong federal headship na ito? Na sinasabing si Adan ang kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Yung kasalanan ni Adan ay hindi lang niya kasalanan personal o individual. Ang kasalanan ni Adan ay kasalanan din ng lahat ng tao. Kung ikaw ay tao, ikaw ay kasama sa kasalanan ni Adan. At ganito ang makikita natin na kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya nga, walang taong magsasabing, wala akong kasalanan. Kung ikaw ay tao, ikaw ay galing kay Adan. You are in Adam. At ang sinabi ng Diyos kay Adan, the day that you will eat, sa araw na iyong kainin ang bunga ng punong kahoy na sinasabi kong huwag mong kainin, ikaw ay mamamatay. Kaya tayo namamatay. Kaya tayo pinaglalamayan. Kaya tayo nililibing. Ang kamatayan ay hindi orihinal na makikita natin sa mundong ito, kundi ang kamatayan ay naging pumasok sa sanlibutan dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya kapag mayroong tayong pinupuntahang burol o lamay, nawa tayo ay mapalalahanan na ito ay dahil sa kasalanan.
At nang ibinigay ng Diyos ang kanyang utos sa bundok ng Sinai, ang tinutukoy ko ay ang Ten Commandments. Naitanong ba ninyo sa inyong mga sarili, yung kasalanan ng inyong mga magulang ay inyong kasalanan? Marami sa atin dito ay mga magulang. Kuminsan ang akala ng mga magulang, ang ginagawa nilang buhay at desisyon, sila lamang mag-asawa. Hindi. Ang kasalanan ng magulang, yan ay mamamana at yan ay malilipat at yan ay makikita sa kasalanan ng mga anak. Minsan may nagtanong sa akin, paano nangyari yun? Halimbawa, ang isang ina o yung nanay mo, kung may magtatanong, bakit ba ako may kapansanan, inay? Hindi ko alam kung ang ina na ito ay aamin dahil gusto ko itang ialaglag nung araw. Ako'y uminom ng gamot. Yan ang epekto ng kasalanan ko. Bakit ba kami magulo sa pamilya, nay, tay? Ano ba ang problema? Dahil baka ang tatay at nanay ay namuhay ng magulo at lagi nag-aaway. Nakita nyo, ito ang pinakikita ng magulang. At kuminsan, ano ang bunga ng hiwalay na nanay at tatay? Lalo na ako ang mga anak ay mga bata pa. Ano ang magiging bunga ng kanilang anak? Kaya kuminsan pag iniisip natin, ay akala natin lagi ay yung buhay natin ay tayo lamang. Pero ito ay mayroong tayong kasama sa ating magulong pamumuhay. At dito sa awit na ito, baliktad. Ang nagsasabi na pagpapatawad at pagpapahayag ng patawad sa Diyos ay yung mga anak at hindi yung magulang. At nakikita ng mga awit na ito na kaya kami ganito karebelde. Dahil ang una naming magulang ay rebelde, ang tinutukoy niya ay si Adan. Dahil mas pinili ni Adan ang kanyang gusto kaysa sumampalataya at sundin ang utos ng Diyos. Kami at ang aming mga magulang ay nagkasala. Kami ay nakagawa ng kasamaan. Kami ay nagsigawa ng masama. Dahil ang sabi dito, dahil hindi naunawa ng aming mga magulang ang mga kababalaghan sa Ehipto, ito ang ating tinutukoy na bago sila palayain o palayasin ng mga Ehipto o ng mga Egyptio, ang mga Israelita, dahil sunod-sunod ang salot na kanilang nararanasan sa Egypt at pagkatapos ay sila ay pinalaya sa Egypt. At naroong nabanggit dito ang simulain ng kanilang pagsuway. Katunayan, inisa-isa niya ang kasalanan ng kanyang mga ninuno. Nagsimula siya sa Egypt, at pagkatapos sinabi niya, nang sila'y tumawid sa dagat na pula. Ano ang problema nitong mga Israelitang ito? Daing sila ng daing habang sila'y mga bihag sa Egypt, at nung si Moises at si Aaron ang ginamit ng Panginoon para sila ay palabasin sa Egypt, imagine ninyo, ano ang nasa isipan ng mga Israelita nung sila ay lumabas sa Egypt? Katunayan, ang sabi sa Exodo, ay binigyan sila ng kayamanan ng mga pamilya ng mga Ehipsyo
Kaya nung lumabas ang mga Israelita, mayaman sila. Marami silang mga mamahaling, mga batong mamahalin, ginto, pilak. Pero pagdating sa pangpang ng dagat na pula, paano sila tatawid? At pagkatapos ay kanilang naririnig na rumaragasa at papalapit ng papalapit ang mga kabayo ng Ehipsyo dahil nagbago ang isip ng paraon at ang iniisip ng mga Israelita sila ay maaaring patayin o kung hindi man ay mas lalo silang pahirapan. Kaya't sila ay nagimagsik laban kay Moises at kay Aaron. Nabasa ba ninyo na tinawag ng Diyos si Moises na kanyang hinirang? At nang nahati ang dagat na pula, sila'y tumawid sa kalaliman ng dagat na pula at ang pinaliwanag dito sila ay naglalakad parang sa ilang. Ang ibig sabihin sa tuyong lupa. Ito ang unang kasalanan na binanggit ng mga awit na ito na may akda. Pero ang punto ay kay bilis makalimot. Kay bilis makalimot ng kanyang mga ninuno. Sa verse 13, ngunit agad nilang nalimutan ang kanyang mga gawa. Hindi nila hinintay ang kanyang payo, kundi sila'y nagkaroon ng walang pakundangang pananabik nang sila'y nasa ilang. Binabalik-balikan nila, kahit sila'y bihag, ng masarap na pagkain nila sa Ehipsyo o sa Ehipto. Kaya ang sabi sa verse 15, tinukso nila ang Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanilang hiniling, ngunit nagpadala ng nakapanghihinang karamdaman sa gitna nila. Kasalanan, nang sila'y tumawid sa dagat na pula, at ngayon sila'y nasa ilang, kanilang tinukso ang Diyos. Kahit nakita nila ang mga himala na ginawa ng Diyos. At mayroong dalawang Levita. Itong si Datan at itong si Abiram ay mga Levita. Ang ibig sabihin, kalahi niya si Moises. Si Aaron ay angkan ni Levi. Kaya itong mga Levitang ito, kung titignan natin, tiyuhin nila si Moises at si Aaron. Pero sila ay nag-alsa laban kay Moises. Alam niyo bakit? Ang paliwanag ay ganito, pare-pareho lang tayong tao. Pare-pareho lang tayong pinagpala ng Diyos, pare-pareho lang tayong tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos. Bakit mo kami pinangungunahan? O bakit ikaw ang tumatayo na pwede naming o dapat naming sundin? Ang di nila alam, si Moises ang tinawag ng Diyos na para pamunuan ang bayang Israel. At hinatulan ng Diyos ang dalawang ito. At pagkatapos ang kasalanan, sila'y gumawa ng guya, baka ito, baka, sa Horeb, at sila'y humulma. Kaya anong binabasa ko ito'y marunong na palang humulma ang mga Israelita noong sinaunang panahon. Tinutunaw nila ang ginto. Yun. Ang sabi ni Aaron, bigay niyo sa akin lahat ang inyong mga ginto. At ito ay, paano mahuhulma ito? Ito ay tinunaw. Sino nagturo sa kanila ng tinatawag na metallurgy o yung paghulma na gawa sa bakal o gawa sa ginto? Meron na ito. Nakapagtataka na ang sinasamba nila, ang sabi dito ay yung baka na kumakain ng damo. Paano nangyari ito?
paano pumasok sa isipan nila na ang ginintuang guya or the golden calf ay gawin nilang Diyos. Samantalang sinasabi na ni Moises at ni Aaron, ang Diyos ng Israel na di nyo nakikita, ang siyang gagawa ng mga kababalaghan na ito at tayo ay palalayain ng Diyos sa Egypt. At nang nakita nila ang guya na sinasamba ng bansang iba, ay sila ay nag-isip na ganito rin ang ating sambahin sa anyo ng guya. Kahit na tayong kumatha, tayo'y lumuhod at sumamba sa gawa na ito ng gintong guya. Nalimutan nila ang Diyos. Nalimutan nila na ang Diyos ang siyang kanilang tagapagligtas. Ang kakilakilabot na mga bagay na pinakita ng Diyos at ginawa ng Diyos nang sila'y tumawid sa dagat na pula, kay bilis nilang makalimot. Ano naman ang kasalanan sa talatang 28 nang nabanggit dito na Baal Peor at kumain ng mga handog at inialay sa mga patay? Dito nagalit ang Diyos sa kasalanan ng mga Israelita sa Baal Peor. Kung susubaybayin ninyo ang kasaysayan ng Israelita, lalo na sa aklat ng bilang, sa Numbers, ito yung naroon si Baal o si Balaam at naroon ang hari ng Moabita na si Balak. Binayaran si Balaam para sumpain ang Israelita dahil nakita ng karatig bansa, dumadami na ang Israel. Nakakatakot na sa sobrang dami nila, baka sila ay maging makapangyarihan at ang Moab ay ang maging alipin. Kaya merong isang bantog na propeta na ngalan ay Balaam, binayaran siya para magbigay ng sumpa sa Israel. 7 beses sinubukan ito ni Balaam. Hindi niya masumpa-sumpa ang Israel. Kahit na napakabigat na ng ginto sa kanyang kargahin. Ito yung sa panahon natin mga babayaring mga mangangaral. Kaya sila nangangaral ay dahil sa kanilang material na kayamanan. Hindi mahalaga ang takot sa Diyos, kundi ang kayamanan sa mundong ito. Ngunit, dahil ayaw bitawan ng propetang ito ang kayamanang ibinigay sa kanya ng hari, siya ay nagbigay ng suggestion. Akitin ng inyong magagandang babae ang lalaki ng Israel. At kapag sila ay nagkaroon ng sexual na relasyon, magagalit si Yahweh sa kanila. At ganito nga nangyari, inakit ng mga dalagang taga-Peor ang mga Israelitang lalaki. At sila ay nagkaroon ng relasyong sexual. At pagkatapos ay naakit ang mga Israelita na sambahin ang Diyos-Diyosan ng Peor. At ang Diyos-Diyosan ng Peor ay si Baal. At ang Baal na kanilang sinasamba ay muli ang larawan ng isang toro o ng isang baka. Itong Peor ay ayon sa mga mananaliksik, ito ay kabundukan lugar, ito ay mataas na lugar, at dito sumasamba
ang mga Baal worship, at ito ay mayroong lugar at pagsasama-sama ng mayroong sexual orgies na ang sabi ay doon nila ginagawa ang sexual na gawain dahil naniniwa at ang turo sa kanila ito ay isang paraan ng pagsamba. Bakit? Si Baal ay isang fertility god. Kaya mayroong kasama na yung kanilang worship ay mayroong kasamang sexual na practices. Ngayon, 2 araw na nakaraan, nangaral ang preacher si Pastor Ramen Kaliwag sa mga kabataan. At ang tema ng youth camp ay Love Not the World. At ang kanya sinasabi ay kayo mga kabataan, bantayan ninyo ang inyong puso. Dahil akala ba ninyo na ang pamumuhay na masarap na pakiramdam, sexual na relasyon sa unbeliever, sexual na relasyon kahit kayo ay mananampalataya sa mananampalataya pero hindi pa kayo kasal, meron na kayong sexual na relasyon, akala ba ninyo masarap ang pakiramdam niyan? Hahatakin kayo sa kasalanang yan ng pagkawasak. At alam natin ang bagay na mga nangyayari kapag mas pinipili natin ang sarap ng pakiramdam at hatak ng laman kaysa pagpipigil at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos ay nabanggit muli ang kanilang kasalanan nang bago sila pumasok sa Promised Land. Hindi sila pumasok sa Promised Land. Alam niyo kung bakit? Dahil nakita nila ang kanilang sasakupin ang mga nakatiray, mga higante. Hindi natin kaya ito. Mayroong 12 lalaki na leader ng bawat tribo, yung 10 lalaki nagsabing matatalo tayo. Kay dali nilang makalimutan ang mga kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos. Saan ka nakakitang biglang mahahati ang dagat na pula? Saan ka makakitang babagsak ang mana o ang tinapay? Saan ka makakitang ang mga pugo ay lumalapit sa iyo, dinadala ng malakas na hangin? Saan ka makakita na ang tubig ay dumadaloy sa bato, samantalang kayo ay nasa ilang? Ngunit nang nakita nila ng mga higante, ang kanilang sasakuping pinangako ng Diyos kay Abraham, hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga ito. Ano ang gusto kong makita natin dito? Ang sobrang katigasan ng puso ng mga Israelita kahit na hayag na, lantad na lantad ang kapangyarihan ng Diyos. Si Pablo ay sumurat sa mga taga-Korinto. At ang sabi ni Pablo, yang nangyari at naitala at naisulat sa matandang tipan, yan ay para sa ating katuruan ngayon. Yan ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yan ay babala sa atin ngayon. At hindi lamang ito babala sa sulat ni Pablo sa Korinto dahil ang Korinto ay isang lugar na nandun na lahat ng tukso. Napakadali na magkasala sa sexual immoralidad. Napakadaling matukso sa kayamanan dahil ito ay isang mayamang bayan o lugar. Napakadaling sumunod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Korinto ay meron silang templo ng Diyos-Diyosan. At habang ginagawa nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa ilalim noon o basement noon, doon nila ginagawa ang tinatawag na sexual orgies. Pag binanggit ang sexual orgies, alam ba nyo, ito ay bagay na kuminsan ay ayaw mo man lang maisip. Ang hirap bigkasin sapagkat ito yung nagpapalit-palitan kayo ng mga sexual partner. Okay lang yan. Sumasamba tayo sa ating Diyos. Kung kaya't sabi ni Pablo,
Mag-iingat tayo dahil yung nangyari sa matandang tipan ay maaari pa ring mangyari sa kapanahon ni Pablo at pati sa panahon natin ngayon ay maaring at napakalaking tsansa na mangyari kahit na sa buhay ng isang mananampalataya. Kahit na sa buhay ng isang pastor. Isang buwan lamang nakaraan na isang kilalang pastor. Maaari siyang matawag na celebrity pastor. Ang mahabang panahon na palang may sexual na relasyon. At ito'y nilantad ng Diyos. Hindi maaari. Napapahintulutan ng Diyos na madungisan ang kanyang banal na pangalan. Masasabi natin na itong awit 106 ay hayag na pagpapakita kung gaano katigas ang ulo at puso ng mga matandang tipan, chosen nation ng Diyos, at pagkatapos ay gayon pa rin ang kanilang paulit-ulit na ginagawang kasalanan. May 2 taong nabanggit dito, si Moises at ikalawa si Phinehas. Sa talatang 23, nang sinabi ng Diyos kay Moises, nalilipulin niya ang bayang ito. Ginawa na ng Diyos yan, di ba? Nilipon ng Diyos ang buong tao sa mundong ito at ang natira lamang ay si Noah, kanyang asawa, 3 anak, at mga asawa ng kanilang anak, 8 kaluluwa lamang, 8 tao lamang ang niligtas ng Diyos at mga hayop na pumasok sa arko ng pares-pares at nagsimula uli ang Diyos ng lahi ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pamilya ni Noe. At dito ay tila lilipunin ko ang bayang Israel at ako'y magsisimula muli ng aking pagtawag. At ang sabi rito ay, si Moises ay humarap sa Diyos. Si Moises ay nanalangin. Si Moises ay namagitan. Tila pinaalala, para bang nang ipinaalala ni Moises sa Diyos, may tipan ka. May tipan ka sa amin. Ikaw ay nagbigay ng tipan kay Abraham. At napawi. Napawi ang puot ng Diyos. Napuksain ang Israel. Ang isa pang taong nabanggit dito sa verse 30, tumayo si Phinehas at namagitan at ang salot ay napigilan. Ang ibig bang sabihin ay sunod-sunuran lang ang Diyos sa panalangin ng mga matutuwid na tao? Ganun ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin sa atin ngayon na maaring mabago ang kaisipan ng Diyos, ngunit ang pagbabagong ito ay maaring masabi natin in certain circumstances, pero hindi pwedeng mabago ang tinatawag nating the eternal purposes of Diyos, of God. Again, prayer can change God's mind in certain circumstances, but not God's eternal purposes. Kaya tayo nananalangin. O, sabi natin, soberano ang Diyos, ba't pa natin kinakailangang manalangin? Ito ang isang halimbawa na sinabi ng Diyos, lilipunin ko ang bayang Israel. At may nanalangin at may namagitan si Moises at si Phinehas. At naibaling, ang salot
dahil sa may namagitan. Pero, marami pa rin mga nangamatay sa Israel kahit na may tagapamagitan sila. Alam niyo bakit? Dahil ang tagapamagitan at panalangin ni Moises at ni Phinehas ay panalangin may limitasyon dahil sila ay nananalangin sa Diyos at ang tagapamagitan ay tao. Kung nais natin maunawaan ang plano ng Diyos, ay isang magandang pagkaunawa at pagsunod ay yung paliwanag ni Augustine na kapag binabasa natin ang matandang tipan, ay hindi natatapos ang plano ng Diyos sa Old Testament dahil mayroon pang fulfillment na darating. Kaya nga si Augustine na nagsabi that New Testament is hidden in the Old Testament at ang Old Testament is revealed in the New Testament. Ibig ko sabihin, si Moises ay isang anino ng tunay na tagapamagitan sa makasalanan at sa Diyos. At sino ang kaganapan? Sino ang talagang substance? Sino talaga ang tunay na tagapamagitan na kapag siya'y namagitan, ang iyong kaligtasan ay tiyak? Walang tagapamagitan na inilagay ng Diyos sa tao at sa Diyos maliban kay Hesukristo. At sa tagapamagitan ng Panginoong Hesus, walang mapapahamak na kanyang pinamamagitan o ng kanyang kasama sa kanyang panalangin at paghingi ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang ipinapanalangin. Kaya pagpunta natin sa the book of Hebrews sa New Testament, mayroong paghahambing si Jesus ang siyang better. Dahil si Jesus ang better prophet. Si Moises ay propeta. Ngunit si Jesus ay mas dakila kaysa kay Moises. Ay, nais ko pang tignan natin dito ay ang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Hindi ba't kung bibilangin ko sa inyo ang kasalanan ng bayang Israel, ito'y 7. These are 7 different sins. 7 ang kasalanan nila. Simula nang sila ay nasa Egypt ng paglabas hanggang sa pagpasok nila sa Promised Land. Pag tinignan natin at binasa natin ang aklat ng hukom, the book of Judges, meron tayong makikitang cycle na very common cycle. Sila'y nakakasala sa Diyos, pinarusahan sila ng Diyos, at sa sobrang pagparusa at higpit ng kanilang mga mananakop, hindi na nila kaya na tiisin ang kanilang mga buhay. Sila'y tumawag sa Diyos. At pagkatapos ang Diyos ay nakinig sa kanilang daing, at ang Diyos ay nagpadala ng kanilang deliverer, yung tinatawag na hukom, at iniligtas sila ng Diyos sa mananakop. Ganon lagi ang cycle na makikita natin sa the book of Judges. At ano ang makikita natin? Nawa, makita natin ang katigasan ng puso, ng isipan ng mga Israelita, pero mas lalo nating i-highlight ang napakayaman na biyaya ng Diyos. At napakahaba ng pagtitiis ng Diyos sa kanyang bayan. Tingnan natin ito sa buhay natin. I-apply natin ito sa isang Kristiyano.
Perfect ba tayo? Hindi. Mararating ba natin ang perfection habang sa mundong ito? Hindi. Ngunit tayo ay lumalakad patungo sa kaganapan. Kaya nga tang kasabihan ay perfection in this world ay imposibleng marating, pero ito yung ating desire. Ito yung ating tinatahak. Ito yung nasa isipan natin. Ito yung nasa puso natin. Kaya anong tawag natin sa buhay ng isang Kristiyano sa mundong ito? A life of repentance. Ang mga hindi Kristiyano, walang pagsisisi yan. Walang repentance. Ang mga hindi Kristiyano, nagmamapuri pa yun. Pinagmamalaki pa nila ang kanilang kasalanan. Kaya nga, abi ko nga, hindi ko ma-imagine yung practice ng mga sexual orgies na ilagay sa kanilang isipan na ito'y nakaluluwalhati sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos is a fertility God at mas marami tayong masipingan, mas naluluwalhati ang Diyos. Ilagay nyo nga sa isipan kung yan ay tama. Di ba sinabi nga sa Old Testament, ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay magiging katulad nila? May mata, hindi makakita. May tenga, hindi makarinig. Kaya't gano'n ang mga idolatrous worshippers. Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi ka nga sumasamba sa ribulto, pero pera naman ang iyong sinasamba. Kaya lahat ng tingin mo sa mukha ng tao, pera. Kaya't ayaw bigyan ng panahon kapag hindi mapagkakakitaan. And so the second point na gusto ko makita natin dito is God's grace as a response to our sinning. Ang isang Kristiyano ay nakakasala pa rin. Iba ang buhay ng mga Israelita sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo bakit? Ang pagkakaiba ng mga Old Testament people ay wala sila sa tipan na ipinangako ng Diyos na bagong tipan na ilalagay ng Diyos ang kanyang kautusan sa puso ng nasa bagong tipan. Babaguhin ng Diyos ang puso na matigas at bibigyan at papalitan ito ng pusong laman. Hindi ito sinabi at ipinangako sa matandang tipan. Kahit na meron silang mga propeta, kahit narinig nilang tinig ng Diyos, kahit nakita nila ang kababalaghan at kapangyarihan ng Diyos, bakit paulit-ulit at nagre-rebelde sa Diyos? Una, matigas ang kanilang puso. Pangalawa, walang Espiritu Santo sa kanila. Pero sa mga mananampalataya, sa ilalim ng bagong tipan na sinabi ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, ako'y magbibigay ng bagong tipan. Ito ay hindi tipan ng katulad ng lumang tipan na nilabag ng bayang Israel. Ang bagong tipan ay mayroong bagong puso, itong mga nasa ilalim ng bagong tipan, at sila ay mayroong kautusan, hindi sa bato, kundi nasa puso nila ang kautusan ng Diyos at ang sabi ng Diyos, ako'y kanilang magiging Diyos at sila'y aking magiging bayan at hindi ko na alalahanin pa ang kanilang kasalanan. Pero nagkakasala pa rin tayo ng mga Kristiyano. Ngunit ang tipan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Sa matandang tipan, merong nakalagay dito sa talatang, yung dalangin ni Moises sa talatang 23, kaya't sinabi niya na kanyang lilipulin sila. Ito ang sinabi ng Diyos kay Moises, lilipulin ko ang lahat ng bayang ito. Itong Israel. At pagkatapos, kung si Moises na kanyang hirang ay hindi humarap sa Diyos sa bitak, upang pawiin ang kanyang puot na puksain sila. Namagitan si Moises nang sinabi ng Diyos ang kanyang balak.
At pagdating sa verse 45, itong gusto kong markahan natin, kanyang naalala, alang-alang sa kanila ang kanyang tipan. At ito ang tipan ng Diyos kay Abraham. Anong tipan ng Diyos kay Abraham? Ang pangako at ang tipan ay hindi magkahalintulad. Mas magaang ang pangako. Ang tipan ay iba. Ang tipan is mayroong public, may seremonyang pampubliko. It is a formal agreement. May dalawang partido. At ang isa ay makapangyarihan, ito yung tinatawag na suzerain and vassal, at ang isa ay mahina. At anong tipan ng Diyos kay Abraham? Magkakaroon ka ng anak, hindi isa, kundi marami. Kung gaano karami ang bituin sa kalangitan at kung gaano karami ang buhangin sa karagatan, ganun karami ang iyong magiging lahi. Pero matanda na si Abraham. 100 taon na siya, balo pa ang kanyang asawa, nasa na yung maraming anak. And yet, ang sabi sa scripture, and Abraham believed God. Kahit na kulubot na siya, baog pa ang kanyang asawa, sa Diyos walang imposible. And it was accredited to him as righteousness. Ang tipan ng Diyos, sa Old Testament practice, kukuha ng mga hayop, kakatayin, paghihiwalayin, mga patay na hayop sa magkabilang panig. At ang normal na practice dito, yung dalawang magkatipan ay lalakad sa gitna noon. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Kapag hindi ko sinunod ang tipan ko sa iyo, ganito ang mangyayari sa akin. Ako'y mamamatay o papatayin. Yan ang covenant. It's not just a promise. Ang problema, pinatulog ng Diyos si Abraham. Kaya hindi nakadaan si Abraham doon sa pinaghati-hating mga kinatay na hayop. Sino ang dumaan? Ang apoy. Ang Diyos. Ito ang tipan ng Diyos kay Abraham na hindi niya niloob na si Abraham ay kasama. Para bang ang Diyos ay nangako sa kanyang sarili. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham? Pararamihin ko ang iyong anak. Nangyari ba ito? Nangyari. Nung sila'y nasa Egypt, di mabilang ang kanilang lahi. Anong tipan ng Diyos? Mamanahin mo yung promised land. Yung sinabi ko sa iyo. Nangyari ba ito? Nangyari. Dahil nakapasok sila sa Kanaan. Ano pa ang tipan ng Diyos kay Abraham? Magkakaroon ka sa lahi mo ng mga hari. Nangyari ba ito? Si David at ang lahat ng mga anak ni David sa tribo ni Juda ay mga hari. Nangyari ba yun? Nangyari! At merong isang huling tipan ng Diyos kay Abraham. Meron kang isang lahi na magiging pagpapala sa buong mundo. Nangyari ba yan? Nangyari. Nang isinilang ng isang birheng Maria, ng isang birhen na si Maria, na si Jesus. Nakita nyo, nang bumalik ang mga Israelita sa Babylonia, patungo sa Jerusalem, wala na silang hari. Tapos na ang mga hari sa linya ni David. Pero pagpasok ng New Testament, ano ang isang titulo ni Jesus? The Son of David. Nangyari ba yung tipan ng Diyos kay Abraham? Nangyari. Kaya't, naalala ng Diyos ang kanyang tipan. Naranasan ng Israel ang lahat ng ito
Hindi dahil sila'y obedient, kundi dahil ito ay tipan ng Diyos. Ngunit pagdating sa bagong tipan, na tinatawag natin the new and everlasting covenant, anong tipan ito? Ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, ng totoong anak ng Diyos, ay hindi mapapahamak, hindi mapapasa impyerno. Bakit? Dahil hindi lamang si Jesus na nanalangin sa Ama, hindi lamang si Jesus ay naging kaganapan ng pamamagitan ni Moises at ni Phinehas. Si Jesus, inalay niya ang kanyang buhay. Sa gayon, ang lahat ng kanyang mga kabilang sa hinirang ay hindi mapapahamak. Hindi mawawala ang kaligtasan. Kaya't, bagamat ito ay awit 106 at Old Testament, mas lalo tayo nagbe-benefit dito sa atin na sinasabi natin, we are under the covenant of grace. Kaya't ang awit na ito ay hindi lamang sa pagpapaalala ng katigasan ng puso ng Israel, pero pagpapaalala na ang Diyos ay handang magpatawad. At ang Diyos ay napakahaba ang kanyang pagtitiis. At kahit na nandun ang cycle of sin, nandun din ang forgiveness. Kahit na sila'y tumatalikod sa Diyos. Lalo na ngayon, na hindi tayo katulad ng mga Israelita, na ang kautusan sa kanila ay bato. Nakasulat, sa bato, ang kautusan sa atin ay nasa loob natin. Na mayroon tayong Espiritu Santo at malambot ang ating puso. Pero nakakasala pa rin tayo, di ba? Maaari ba tayong gumawa ng karumal-dumal na kasalanan? Oo. Pastor nga, sabi ko sa inyo, celebrity pastor, ba't siya nahulog sa ganung kasalanan? Dahil sadyang tayo ay marupok. Kung kaya't bilang mga anak ng Diyos, bilang mga totoong Kristiyano, we are called to live a life of repentance. A repentant life. At ganito yan, imaginein ko. Nung tayo ay na-born again, tayo ay pinanganak sa Espiritu, pero wala naman na bago sa ating panlabas. Ang nabago sa atin ay ang ating panloob. And so nagkaroon tayo ng fresh start. Maganda yung simulain natin. Sino sa inyo ang nakakaalala pa nung kayo na-born again, parang gusto nyo araw-araw ay Lord's Day worship? Kumisan ayaw nyo na umuwi. At sasabihin mo, naghihintay yung mga anak mo doon, baka wala pang pagkain. Hindi, meron na. Uhaw ako sa fellowship ng mga anak ng Diyos. Tapos katagalan, di ka na makita sa araw ng Panginoon. Ang dami ng dahilan. Well, anong ibig sabihin? Na wala ba ang iyong pagiging anak ng Diyos? Hindi. Kundi, ang ganda ng simula natin, at pagkatapos parang yung tumatakbo ka mabilis, di ba? Sa karera, bigla ka huminto. Tapos palinga-linga ka, umiikot-ikot ka. Pagbalik mo, nasa na nga pala yung daan ng karera. Huminto tayo. At pagkatapos ay may nakita kang tumatakbo uli, kinalabit ka. Dito ang direksyon. At takbo ka uli. Anong tawag dun? Ebidensya ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Kapag ang anak ng Diyos ay nahulog sa kasalanan, at kapag ang anak ng Diyos ay nahulog sa matinding kasalanan, anak ng Diyos na nahulog sa matinding kasalanan, ito sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 5, talatang 20, where sin increased, grace increased all the more.
At ito ang kagandahan ng bagong tipan. Kaya kapag tayo ay nahulog sa kasalanan, ikaw ay anak ng Diyos. Ito ba ay totoong panalangin kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos at humingi ka ng pagsisisi sa iyong kasalanan? Ano ka minsan, mismong ikaw ay mahalagang tinatanong mo yung iyong ginagawa at iyong sarili. Ang ibig sabihin, nananalamin ka. Is your prayer an authentic prayer of repentance? Yun ang punto ko. Ikaw ba ay totoong nagsasabi, Panginoon, patawarin niyo ako sa kasalanan ko. Ayoko nang gawin ito. Pero alam niyo, at the back of your mind, natatakot ka at alam mo, baka maulit mo ito. Uli. Alam niyo sinasabi ko? Sinasabi mong, ayoko nang ulitin ito. Pero, pag nandiyan na naman yung tukso at kumakatok, nalilito ka na naman, anong gagawin ko? Paano mo malalaman na totoo ang iyong pagsisisi? Well, una, definition of terms, repentance is a reversal of course. Ibig sabihin, kung papunta ka sa kasalanan, about face ka, and so there is also a change of attitude, at merong paghinto, pag-about face, sa pag-iisip, na mali ito, mali yan. Bakit mo pababalikan niya? Mali. And yet, meron pa rin pag-about face sa pagkilos mo at sa gawa mo. Yan ang repentance. Ito ay tinatawag natin na 180-degree turn. Pero alam naman natin na mayroong 180-degree turn, pero tayo ay bumabalik pa rin sa dati nating ginagawa dahil sa kahinaan. Hindi nangangahulugan na tayo ay hindi mga anak ng Diyos. Meron na tayong maliwanag na pagbabago ng isip. Tumalikod na tayo sa dati nating kasalanang pamumuhay. Nakitaan tayo ng, alam niyo yung progreso ng pamumuhay natin bilang anak ng Diyos. Ganito ang Christian life. Nakikita ng paghakbang. Nung araw may laro kami, yung make baby steps. may larong ganun eh. Gumawa ka ng baby steps. Yung laro naman na yung isa naman, pag nabunot mo yung you make a giant step. May mga Kristiyano, umuusad naman, pero usad pagong. Maliit yung iyong hakbang. Pero may mga Kristiyano na ang kanilang progress ay talagang malaking hakbang at patakbo pa. Alam niyo yung point ko? Meron kayo makikita sa kasama natin, yung kanyang takbo. Talagang parang kabago-bago lang itong mananampalatayang ito. Tingnan mo na siya ngayon. May mga ganun. Pero hindi ibig sabihin, itong dalawang ito ay, yung isa ay usad pagong, nasabihin, hindi siya Kristiyano. Ito ang pagpapalala sa atin ng paghatol sa mga Kristiyanong parang nakita natin, kay daling matisod at madapa sa kasalanan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, napakahaba ng suffering ng Diyos sa isang anak ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya't narito ang ating life of repentance. As far as God is concerned, ang sabi ng Diyos, di ko na alalahanin ang iyong kasalanan. Pinatawad na kita sa lahat ng iyong nagawa, magagawa, at gagawin pa. Tayo ang lumalapit sa Diyos na may kababaang loob. Ang Diyos ay nananawagan sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay parabang ang feeling mo, ikaw ay nasa loob ng fishnet, kumbaga, sa kasalanan mo,
Parang nakita mo hindi ka na makalabas kasi nandun ka sa net na yun ng kasalanan. Una-una, sinasabi ng Diyos, pinatawad na kita, niligtas na kita, may bago kang puso. Nasa iyong Espiritu Santo. Alam niyo yung sinabi ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come, let us reason together. Let us settle the matter." Sipin mo na ikaw ay aking anak, na ako'y namatay para sa iyo. Yung ginawit nating hymno kanina, "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Siya ang ating Diyos, na napakayaman sa biyaya. Kung mayroong hindi mananampalataya na nakakapakinig o makakapakinig ng pangangaral na ito, huwag mo ilagay sa iyong isipan na hindi ka na kayang patawarin ng Diyos sa iyong kasalanan dahil sobrang bigat ng iyong kasalanan. Masdan nyo ang awit 106. Palagay ko kung merong matigas na puso ng tao sa balat ng lupa, itong Israelita na ito. And yet, kapag sila'y dumaing at tumawag at nanalangin, nakikinig ang Diyos. Kaya kung merong isang unbeliever, ngayon, kung ikaw ay lumapit sa Diyos at manalangin, at humingi ng saklolo, at sabihin mong, "Iligtas mo ako, Diyos," makikinig ang Diyos. Ngunit, suriin natin ang ating sarili. Dahil, totoo ba itong ating pagtawag sa Diyos? Authentic ba itong ating prayer? O ito ay fake prayer? At kung ito ay totoong panalangin, gaano man kabigat ang iyong kasalanan, ang pangako ng Diyos, "Though your sins are like scarlet," o kaya kung ang kasalanan mo ay talagang madilim na madilim, ito ay papuputiin ng Diyos. "They shall be as white as snow." Lumapit ka sa Diyos. At siya'y napakayaman sa biyaya at handang magpatawad sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. Nalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Muli kami ay inyong sinasariwa ng inyong napakayaman na pag-ibig at biyaya at handang magpatawad sa isang makasalanan na lumalapit sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.